Matandang babae, nagtrabaho bilang personal maid ng milyonaryong binata. Wala siyang kamalay-malay na ito pala ang anak niyang matagal na niyang hinahanap. Sa isang maliit na baryo sa gitna ng kabundukan, may isang matandang bahay na tila lumipas na ang kasikatan. Sa loob nito, nakatira sina Ana at Jose, mag-asawang matagal nang nagpapasa ng hirap sa buhay. Si Ana, sa edad na 50 taon, ay patuloy na nagsusumikap para matustusan ang pangangailangan nilang mag-asawa. Si Jose naman, na nagkasakit ng stroke ilang taon na ang nakalilipas, ay halos di na makagalaw at nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-aalaga. Ana, mahal ko. Halika muna rito. Wika ni Jose. Ang tinig niya ay garalgal, ngunit puno ng pagmamahal. Nasa kama siya, nakatingin sa asawang abala sa pagluluto ng simpleng almusal. Kumain ka muna bago ka umalis. Mahirap magtrabaho nang walang laman ng tiyan. Oo, Jose. Saglit na lang ito at kakain na tayo. Sagot ni Ana, na pilit itinatago ang pagod sa kanyang muka. Inilapag niya ang mga pinggan sa mesa. Simpleng kanin at itlog lamang ang laman. Habang kumakain, nag-usap ang mag-asawa tungkol sa mga plano ni Ana para sa araw na iyon. Magtutungo siya sa bayan para maglako ng gulay mula sa kanilang munting taniman. Maglalaba para sa kapitbahay at maglilinis sa isang maliit na tindahan. Mababang kita ang inaasahan niya mula sa mga gawaing ito. Ngunit sapat na para mairaos ang pangangailangan nila. Baka matagalan ako ng uwi, Jose. Sana'y magtiis ka muna. Nakapag-iwan ako ng tubig at mga biskwit dito sa tabi mo. Sabi ni Ana, habang inaayos ang mga gamit niya. Salamat, Ana, mahal. Mag-iingat ka, ha? Ang mga mata ni Jose ay puno ng pag-aalala kahit na alam niyang wala ng ibang paraan kundi ang magtiis. Nagsimula nang lumakad si Ana. Bit-bit ang mga gulay sa isang basket. Lumakad siya ng ilang kilometro patungo sa bayan. Nagbabalik tanaw sa mga panahong mas maginhawa pa ang kanilang buhay. Noong bagong kasal pa lamang sila, parehong masigla at puno ng pangarap. Si Jose ay isang magsasaka habang si Ana naman ay naglalako ng mga produkto sa pamilihan. Ngunit dumating ang isang bagyo na nagwasak sa kanilang taniman at nag-iwan ng malaking utang. Mabigat, ngunit kaya namin. Palaging sinasabi ni Ana sa sarili. Nang ma-stroke si Jose, lalo pang bumigat ang kanilang pasanin. Wala silang sapat na pera para sa pagpapa-ospital at sa mga gamot kaya't si Ana na lang ang nag-alaga sa asawa. Pagdating ni Ana sa bayan, agad siyang nagtungo sa palengke. Nakipagbuno siya sa makapal na tao, sinusubukan makabenta ng mga gulay. Gulay! Bili na po kayo! Mura na! Sariwa pa! Gulay! Paulit-ulit niyang sigaw, umaasang may bibili. Ana, kamusta ka na? Tanong ng isang matandang babae, si Aling Pilar, na madalas niyang kausap sa palengke. Heto po, nagtitiis pa rin, Aling Pilar. Kailangan kumita para kay Jose. Sagot ni Ana, pilit nang ngumingiti. Hay, napakahirap talaga ng buhay ngayon. Buti ka nga at may gulay pang naibebenta. Tugon ni Aling Pilar. Matapos ang maghapong pagbebenta, nagtungo si Ana sa bahay ng kapitbahay nilang si Aling Marta para maglaba. Ana, pasensya ka na at maraming labahin ngayon. Sabi ni Aling Marta habang inaabot ang bayad. Pero alam kong kailangan mo rin ito eh. Salamat, Aling Marta. Malaking tulong na rin ito para sa amin ni Jose. Sagot ni Ana, tinitiis ang pagod. Habang nagsasampay ng mga damit, naramdaman ni Ana ang hapdi ng araw sa kanyang balat at ang sakit ng kanyang likod. Ngunit wala siyang reklamo dahil alam niyang kailangan niyang magtiis para sa asawa. Pagkatapos maglaba, nagmamadali siyang nagtungo sa maliit na tindahan upang maglinis. Halos gabi na nang makauwi si Ana. Pagod na pagod ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Binati siya ni Jose na mahina ngunit masigla. Ana, mabutit nakauwi ka na. Kamusta ang araw mo? Napagod ako, Jose, pero ayos lang. May kita tayo kahit papaano. Sagot ni Ana habang hinuhubad ng kanyang sandalyas. Pinagtimpla niya ng mainit na sabaw ang asawa bago sila maghapunan ng simpleng lugaw. Habang kumakain, nagbalik tanaw si Ana sa mga panahong magkasama silang nagtatanim ni Jose. Masaya at puno ng pag-asa ang kanilang buhay noon. Ngunit ngayon,
tangi ang pag-ibig at pagtitiis ang kanilang sandigan. Jose, alam kong mahirap ang buhay natin ngayon, pero tandaan mo, mahal na mahal kita, hindi ako susuko. Sabi ni Ana, hawak ang kamay ng asawa. Mahal kita, Ana. Salamat at nandiyan ka palagi. Sagot ni Jose, mga luhay dumadaloy sa kanyang pisngi. Kinabukasan, muling sumabak si Ana sa mga gawain. Nag-ikot siya sa mga kabahayan, nag-aalok ng tulong sa kung anong trabaho ang pwede niyang gawin. Kahit anong trabaho, basta may kita, ginagawa ni Ana. Minsan ay magpapanggap siyang mananahi. Minsan ay tagalinis ng bakuran. Ngunit sa bawat hakbang at pagod, palaging nasa isip niya si Jose. Isang araw, habang naglalako ng gulay, nakasalubong niya si Mang Tonyo, isang matandang kaibigan ng kanilang pamilya. Ana, kamusta na kayo ni Jose? Tanong ni Mang Tonyo. Heto po, nagsusumika pa rin. Kailangan kong kumayod para sa mga gamot ni Jose. Sagot ni Ana. Naiintindihan ko, napakahirap talaga ng buhay. Kung may maitutulong ako, sabihan mo lang ako. Sabi ni Mang Tonyo. Salamat po, Mang Tonyo. Malaking tulong na rin po na may mga kaibigan kaming handang dumamay. Sagot ni Ana, ramdamang init na malasakit sa mga kaibigan. Habang papauwi si Ana, naisip niya mga sakripisyong kinailangan nilang gawin. Ang mga pagkakataong kailangan nilang magtipid sa pagkain, ang mga gabing binibilang ang natitirang barya para sa mga gamot ni Jose, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawala ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sa kanilang munting bahay, kahit na puno ng kahirapan, ay nanatiling buo ang kanilang pamilya. Ang bawat hirap ay naging daan para mas lalong patatagin ang kanilang pagsasama. Si Ana, kahit na pagod na, ay patuloy na lumalaban. Si Jose naman, kahit nahirap sa kanyang kalagayan, ay nanatiling matatag sa suporta at pagmamahal sa kanyang asawa. Isang gabi, habang nag-uusap sila bago matulog, niyakap ni Jose si Ana. Ana, pasensya ka na. At di kita nasasamahan sa hirap na ito. Pero salamat at nandyan ka palagi. Huwag kang mag-alala, Jose. Ang mahalaga, magkasama tayo. Kaya natin lampasan lahat ng ito. Sagot ni Ana, puno ng determinasyon. Ang bawat araw na dumaraan ay naging saksi sa matinding pagsusumikap ni Ana at sa matibay na pagmamahalan nila ni Jose. Sa kabila ng lahat ng hirap, patuloy silang lumaban at umaasa sa isang mas magandang bukas. Habang nakahiga si Ana sa tabi ni Jose, nanalangin siya para sa lakas at gabay. Alam niyang mahaba pa ang kanilang laban, ngunit sa bawat pagod at sakripisyo, nariyan ang pagmamahal na nagpapatatag sa kanila. Sa bawat pag-ikot ng araw at buwan, si Ana at Jose ay patuloy na lumalaban, handang harapin ang anumang pagsubok para sa isa't isa. Sa likod ng mga ngiti at pagsusumikap ni Ana, may isang lihim siyang matagal nang tinatago. Isang lihim na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanyang konsensya. Wala sa kanilang maliit na baryo ang nakakaalam na may anak sila ni Jose. Isang batang lalaki na pinaampon nila 5 taon na ang nakalipas. Nagsimula ang lahat 5 taon na ang nakalilipas, na magkasakit si Jose at nawala ang kanyang trabaho bilang magsasaka. Noon ay may anak silang si Carlo, na 5 taon gulang pa lamang. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, lalong lumala ang kalagayan ni Jose. Wala silang sapat na pera para sa mga gamot at ospital, kaya't napilitan si Ana na alagaan siya sa bahay. Ana, hindi ko na alam kung anong gagawin natin. Sabi ni Jose, isang gabi habang nakahiga sa kama, hirap sa paghinga. Paano na si Carlo? Paano na tayo? Huwag ka mag-alala, Jose. Makakahanap tayo ng paraan. Sagot ni Ana, ngunit sa kanyang puso, alam niyang wala na silang ibang pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumala ang kalagayan ni Jose. Hindi na siya makabangon at palaging nangangailangan ng tulong ni Ana. Si Carlo, na dati masigla at masiyahin, ay naging tahimik at tila nagtatampo dahil hindi na niya nararamdaman ang kalinga ng mga magulang. Isang araw, habang naglalako ng gulay sa bayan, nakasalubong ni Ana ang isang matandang babae, si Aling Teresita, na madalas magbigay ng payo sa mga nangangailangan. Ana, mukhang mabigat ang iniisip mo. Ano ba ang problema? Tanong ni Aling Teresita. Aling Teresita, hindi ko na po alam ang gagawin. Hirap na po kami ni Jose at hindi na namin matustusan ang pangangailangan ni Carlo. Sagot ni Ana, halos maiyak sa kanyang pagdurusa. Ana, may kilala ako mag-asawa.
Matagal na naghahanap ng anak, baka sakaling matulungan nila kayo at si Carlo. Sabi ni Aling Teresita. Sa pag-uwi ni Ana, dala ang mabigat na desisyon sa kanyang puso, kinausap niya si Jose tungkol sa alok ni Aling Teresita. Jose, may nag-alok na mag-ampon kay Carlo. Alam kong napakahirap nito, pero baka ito lang ang tanging paraan para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Sabi ni Ana, habang umiiyak. Ana, hindi ko alam kung kaya kong pakawalan si Carlo. Pero kung ito ang makakabuti sa kanya, handa akong magtiis. Sagot ni Jose, bagamat ramdam ang sakit sa kanyang puso. Nang magdesisyon na silang ipaalam ito kay Carlo, naging mahirap ang usapan. Anak, kailangan naming mag-usap. Alam naming mahal na mahal mo kami. Pero gusto naming mabigyan ka ng magandang kinabukasan. May mag-aampon sa iyo at sila ang magbibigay na lahat ng pangangailangan mo. Sabi ni Ana habang yakap si Carlo. Pero inay, itay, ayokong umalis. Ayoko kayong iwan. Sabi ni Carlo habang umiiyak, mahigpit na nakayakap sa kanyang mga magulang. Anak, mahal na mahal ka namin. Hindi namin ito ginagawa dahil gusto naming mawala ka. Ginagawa namin ito dahil mahal ka namin at gusto naming magkaroon ka ng magandang buhay. Sabi ni Jose habang pinipigil ang sariling luha. Dumating ang araw ng pag-ampon at si Carlo ay sinakay na sa kotse ng mga bagong magulang. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Ana at Jose ang kanilang anak na umiiyak. Umaasang magkakaroon siya ng mas mabuting kinabukasan. Sa mga sumunod na buwan at taon, naging tahimik ang buhay ni Ana at Jose. Hindi nila malimutan si Carlo. Ngunit pilit nilang tinatago ang sakit para sa isa't isa. Si Ana, sa bawat araw ng kanyang pagsusumikap, palaging naiisip ang anak na iniwan nila. Si Jose naman, kahit nahirap sa kanyang kalagayan, ay palaging nananalangin para sa kaligtasan at kaligayahan ni Carlo. Habang patuloy ang kanilang buhay, naging mas matatag ang pagsasama ni Ana at Jose. Natutunan nilang harapin ang bawat hamon na magkasama, kahit na napakalaki ng kawalan sa kanilang buhay. Isang araw, habang naglalabas si Ana sa bahay ni Aling Marta, nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa pamilya. Ana, bakit parang ang lungkot mo minsan? Parang may mabigat kang dinadala? Tanong ni Aling Marta. Aling Marta, may lihim ako matagal nang tinatago. May anak kami ni Jose, pero pinaampon namin siya dahil sa hirap ng buhay. Sagot ni Ana, halos maiyak. Ana, napakabigat ng desisyon na iyon. Pero hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Ginawa mo iyon para sa kapakanan ng iyong anak. Sabi ni Aling Marta, habang hinahawakan ng kamay ni Ana. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Ana ang kaluwagan sa kanyang dibdib. Alam niyang tama si Aling Marta. Ngunit ang sakit ng pagkawala ni Carlo ay palaging nandyan. Makalipas ang ilang dekada, unti-unti na bumabangon mula sa pagkakadapa sina Ana at Jose. Sa kabila ng hirap ng buhay, natutunan nilang mas lalong magtulungan at umasa sa isa't isa. Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay alay sa anak na si Carlo, na palaging nasa kanilang puso't isipan. Habang nasa bahay si Ana, naglalaba at nag-aalaga kay Jose, hindi niya mapigilan ang magbalik tanaw sa mga masasayang alaala na kasama si Carlo. Ang mga ngiti ng anak nila, ang kanyang mga tawa at halakhak, ang mga yakap at halik, lahat ng ito ay naging alaala na lamang. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Ana na ginawa nila ang tamang desisyon para sa kinabukasan ni Carlo. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Jose, nagdesisyon silang muling subukang hanapin si Carlo. Jose, siguro naman panahon na para hanapin natin si Carlo. Gusto kong malaman kung kamusta na siya. Sabi ni Ana, habang nakatitig sa mga bituin sa langit. Ana, alam kong napakahirap na naging desisyon natin noon. Pero kung sa tingin mo ay panahon na para hanapin siya, susuportahan kita. Sagot ni Jose, hawak ang kamay ng kanyang asawa. Nang sumunod na mga araw, nagsimula silang magtanong-tanong sa kanilang mga kaibigan at kakilala. Hindi naging madali ang paghahanap, ngunit hindi sila nawalan ng pag-asa. Alam nilang mahalaga ang bawat hakbang na kanilang ginagawa para muling makita ang kanilang anak. Habang patuloy ang kanilang paghahanap, natutunan ni Ana at Jose na harapin ang katotohanan ng kanilang sitwasyon. Ang bawat araw ay naging sakripisyo, ngunit ang pagmamahal nila sa isa't isa at sa kanilang anak ang nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Habang naglalabas si Ana isang araw, biglang pumasok si Jose.
dala ang isang sulat. Ana, may natanggap tayong sulat. Galing ito sa bagong magulang ni Carlo. Sabi ni Jose, nanginginig ang kamay habang iniaabot ang sobre. Binuksan ni Ana ang sulat at binasa ito na may halong kaba at pag-asa. Mahal kong Ana at Jose, nais naming ipaalam sa inyo na maayos si Carlo. Lumalaki siyang masigla at masaya. Lagi niya sinasabi na gusto niya makita kayo balang araw. Nakasulat sa liham. Habang binabasa ni Ana ang mga salitang iyon, naramdaman niya ang kaluwagan sa kanyang puso. Alam niyang sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, nagtagumpay sila sa kanilang layunin na mabigyan si Carlo ng magandang kinabukasan. Habang patuloy ang kanilang buhay, napanatili ni Ana at Jose ang pag-asa na balang araw ay muling magkikita sila ni Carlo. Ang kanilang mga pagsusumikap at sakripisyo ay nagbigay daan sa mas matibay na pagsasama at pag-asa sa hinaharap. Isang gabi, habang nakahiga sila ni Jose, muling nag-usap ang mag-asawa tungkol sa kanilang mga pangarap. Jose, kahit ano pa man ang mangyari, alam ko malapit na tayong makita si Carlo. Hindi tayo susuko. Sabi ni Ana, puno ng determinasyon. Ana, kasama mo ako sa laban na ito. Kahit gaano pa kahirap, kakayanin natin para kay Carlo. Sagot ni Jose, puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na lumalaban sina Ana at Jose. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang anak na si Carlo. Ang kanilang kwento ay naging simbolo ng sakripisyo, pagmamahal at pag-asa, mga bagay na nagbibigay kahulugan sa kanilang buhay. Isang umaga, habang naglalako si Ana ng gulay sa palengke, narinig niya ang usapan ng mga tao sa paligid. Narinig mo na ba? Naghahanap daw ng personal maid si Don Enrique. Sabi ng isang tindera sa kanyang katabi. Oo nga, at malaki raw ang sweldo. Sagot naman ng isa. Kung sino man ang mapili, swerte niya. Agad na napukaw ang interes ni Ana. Ang posisyong ito ay maaaring magbigay sa kanila ng mas malaking kita na kinakailangan nila ni Jose. Ngunit alam niyang maraming mag-a-apply at magiging mahirap ang pagkuha ng posisyon. Subukan ko kaya? Bulong ni Ana sa sarili. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Don Enrique, ang milyonaryong negosyante na kilala sa kanilang lugar. Pagdating niya sa malaking mansyon, nakita niya ang maraming kababaihan na nag-a-apply din para sa trabaho. Napakarami pala ng gustong mag-apply. Bulong ni Ana sa sarili, bahagyang nawawala ng pag-asa. Habang naghihintay sa pila, nakipagkwentuhan si Ana sa katabing babae. Sana mapili ako. Malaking tulong ito sa pamilya ko. Sabi ni Ana, pilit nang umingiti. Ganon din ako. Kailangan ko rin ng trabaho para sa mga anak ko. Sagot ng babae. Makalipas ang ilang oras, tinawag na si Ana para sa kanyang interview. Pumasok siya sa loob ng malaking bahay, puno ng kaba at pag-asa. Sa harap niya, nakaupo si Don Enrique, isang binatang lalaki na may mabait na mukha. Magandang araw po, ako po si Ana. Bati niya, bahagyang yumuyuko bilang paggalang. Magandang araw rin, Ana. Umupo ka. Sabi ni Don Enrique, nakangiti. Sabihin mo sa akin, bakit mo gusto magtrabaho bilang personal maid? Don Enrique, matagal na po kaming naghihirap ng asawa ko. Siya po ay na-stroke at kailangan ko ng mas malaking kita para matustusan ang aming mga pangangailangan. Sagot ni Ana, puno ng sensiridad. Nakita ni Don Enrique ang determinasyon at katapatan sa mga mata ni Ana. Naunawaan ko, ang trabaho bilang personal maid ay hindi madali. Kailangan ng sipag, tiyaga at katapatan. Handa ka ba sa mga pagsubok na maaaring dumating? Opo, handa po ako. Gagawin ko po ang lahat para sa trabaho. Sagot ni Ana, puno ng pag-asa. Matapos ang ilang katanungan at pagsusuri, nagpasya si Don Enrique na bigyan ng pagkakataon si Ana. Ana, simula bukas, ikaw na ang magiging personal maid ko. Sana'y magampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Sabi ni Don Enrique na may malumanay na tono. Salamat po, Don Enrique. Ipagpapasalamat ko po ito ng buong puso. Sagot ni Ana na halos mapaluha sa tuwa. Kinabukasan, nagsimula na si Ana sa kanyang bagong trabaho. Maaga siyang nagising at naghanda para sa mga gawain. Mabuti na lang at napili ako. Bulong niya sa sarili habang nag-aayos ng mga gamit. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng mayordoma na si Aling Ida. Ana, ako si Ida, ang mayordoma dito. Ako ang magtuturo sa iyo ng mga gawain. Sabi ni Aling Ida na may mahigpit na itsura ngunit mabait na puso. Opo, Aling Ida, salamat po.
Sagot ni Ana na nagpapakita ng respeto. Nagsimula si Ana sa paglilinis ng bahay, paghahanda ng pagkain at pag-aalaga sa mga pangangailangan ni Don Enrique. Sa bawat araw na lumilipas, ipinakita ni Ana ang kanyang sipag at tiyaga. Palaging maaga siyang gumigising at tinitiyak na maayos ang lahat bago matulog. Isang araw, habang nag-aayos si Ana ng mga libro sa silid-aklatan ni Don Enrique, pumasok ang binata. "Ana, pwede ba kita makausap sandali?" Tanong ni Don Enrique na may kasamang ngiti. "Opo, Don Enrique. Ano po ang may tutulong ko?" Sagot ni Ana, bahagyang kinakabahan. "Napansin ko ang iyong kasipagan at katapatan sa trabaho. Gusto kong malaman ang higit patungkol sa iyong buhay. Paano mo napapanatiling masigla ang iyong kalooban sa kabila ng mga pagsubok?" Tanong ni Don Enrique na halatang interesado sa kwento ni Ana. "Don Enrique, noong bagong kasal pa lamang kami ng asawa kong si Jose, marami kaming pangarap. Ngunit dumating ang mga pagsubok na halos sumubok sa aming katatagan. Ang pagkawala ng aming anak at ang pagkakasakit ni Jose ay nabigay sa akin ng mas matibay na dahilan para magsumikap." Sagot ni Ana habang pinipigil ang luha. "Nawalan kayo ng anak?" Tanong ni Don Enrique na may halong awa sa tinig. "Opo, Don Enrique. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan kaming ipaampon ng aming anak. Hanggang ngayon, maasa akong magkakaroon kami ng pagkakataon na magkasama muli." Sagot ni Ana, puno ng pag-asa. "Hanga ako sa iyong tapang at dedikasyon, Ana. Alam kong hindi madaling magtrabaho dito, ngunit nakikita ko ang iyong determinasyon. Gusto kong tulungan ka." Sabi ni Don Enrique na may malumanay na tono. "Salamat po, Don Enrique. Napakalaking tulong na po ang binigay ninyo sa akin." Sagot ni Ana na puno ng pasasalamat. Sa mga sumunod na buwan, lalong naging malapit si Ana kay Don Enrique. Nakikita ng binata ang dedikasyon at sipag ni Ana sa bawat gawain. Isang araw, habang nagkakape sila sa hardin, nagkaroon sila ng mas malalim na pag-uusap. "Ana, alam ko mahirap ang buhay, pero nakikita ko ang iyong pagsusumikap. Gusto kong malaman, ano ang pangarap mo?" Tanong ni Don Enrique na may malasakit sa tinig. "Don Enrique, ang pangarap ko po ay makasama muli ang anak namin at magkaroon ng mas maayos na buhay. Gusto kong matustusan ang mga pangangailangan ni Jose at maibalik ang aming anak." Sagot ni Ana, puno ng pag-asa. "Naintindihan ko, Ana. Alam mo ba, mayroon ako mga kaibigan na maaring makatulong sa iyo. Gusto kong tulungan ka makamit ang iyong pangarap." Sabi ni Don Enrique na puno ng malasakit. "Salamat po, Don Enrique. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan." Sagot ni Ana, "Ang mahalaga, Ana, ay hindi ka nawawala ng pag-asa. Alam kong darating ang araw na makakamit mo rin ang iyong mga pangarap." Sabi ni Don Enrique. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang pagsusumikap ni Ana. Nakikita ng lahat ang kanyang kasipagan at tiyaga, lalo na ni Don Enrique. Ang kanilang relasyon ay naging mas malalim, puno ng respeto at malasakit sa isa't isa. "Aling Ana, salamat at nariyan ka palagi." Sabi ni Don Enrique isang araw, habang nag-aayos si Ana ng kanyang mesa. "Walang anuman po, Don Enrique. Salamat din po sa pagkakataon. Malaking tulong po ito sa amin." Sagot ni Ana, puno ng pasasalamat. Lumipas sa mga buwan at sa bawat pagsusumikap ni Ana, unti-unti nilang natutustusan ang mga pangangailangan ni Jose. Ang perang kinikita niya bilang personal maid ay malaking tulong sa kanilang pamumuhay. Ngunit higit pa sa pera, ang tiwala at respeto na binigay ni Don Enrique kay Ana ay nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas at inspirasyon. Isang araw, habang nagkakape silang dalawa sa hardin, nagtanong si Don Enrique, "Aling Ana, kamusta na si Jose?" "Mas mabuti na po ang kalagayan niya, Don Enrique. Salamat po sa tulong niyo." Sagot ni Ana na may ngiti sa labi. "Masaya akong marinig yan, Aling Ana. Tandaan niyo po, nariyan ako palagi para sa inyo." Sabi ni Don Enrique na may malumanay na tono. "Salamat po, Don Enrique. Hindi ko po kayo makakalimutan." Sagot ni Ana, puno ng pasasalamat. Habang lumilipas sa mga araw, lalo na palapit si Ana kay Don Enrique. Ang kanilang samahan ay naging sandigan na bawat isa. Sa kabila ng lahat ng hirap, patuloy silang lumalaban. Umaasang darating ang araw na makakamit nila ang kanilang mga pangarap. Isang araw, habang nag-aayos si Ana ng mga lumang dokumento sa opisina ni Don Enrique, may natagpuan siya lumang larawan na nakabalot sa isang tela. Kinuha niya ito at tiningnan ng malapitan. Ang larawan ng isang bata,
halos 5 taong gulang pa lamang, karga ng isang babae. Nakita ni Ana ang sarili sa babae at nakilalang si Carlo ang bata. Hindi niya mapigilan ang mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi. "Aling Ana, may kailangan ka ba?" Tanong ni Don Enrique, nakakapasok lamang sa opisina. Nakita niyang hawak ni Ana ang larawan at napansin ang pagluha nito. "Ano nangyari?" "Pasensya na po, Don Enrique, hindi ko po sinasadya," sabi ni Ana. Pinipilit na itago ang larawan ngunit huli na. Kinuha ni Don Enrique ang larawan mula sa kanya at tiningnan ito ng mabuti. "Aling Ana, ano ang meron sa larawan?" Tanong ni Don Enrique, halatang naguguluhan. Si Ana ay hindi makapagsalita. Pinipilit niyang huminga ng malalim upang mapigilan ang pagluha. Ito po ang anak ko," sagot niya sa wakas. Ang tinig niya ay nanginginig. "Siya po si Carlo. Pinaampon namin siya noong 5 taong gulang pa lamang siya dahil sa hirap ng buhay." Nagulat si Don Enrique sa kanyang narinig. "Carlo? Aling Ana, anong ibig mo sabihin?" "Don Enrique, ikaw po si Carlo," sagot ni Ana, halos hindi makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. "Ikaw ang anak namin ni Jose. Pinaampon ka namin para magkaroon ka ng mas magandang kinabukasan." Napaluhod si Ana sa harap ni Don Enrique. Ang kanyang mga luhay bumabagsak sa sahig. "Patawarin mo kami, anak. Ginawa namin ito dahil mahal na mahal ka namin." Napaluhod din si Don Enrique. Pilit na iniintindi ang kanyang naririnig. "Aling Ana, ikaw ang aking ina?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Hindi ko alam kung paano, Carlo. Natatakot ako na baka hindi mo kami matanggap," sagot ni Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Niyakap ni Don Enrique si Ana na mahigpit. "Inay, hindi ko akalain. Pero ngayon alam ko na. Mahal na mahal kita. Salamat at hindi mo kami iniwan." Niyakap nila ang isa't isa na matagal. Ang kanilang mga luhay nagsasalubong sa kaligayahan at pangungulila. "Carlo, salamat at napatawad mo kami," sabi ni Ana habang humahagulgol sa balikat ng kanyang anak. Matapos ang emosyonal na sandali, nagdesisyon si Don Enrique na tulungan sina Ana at Jose. "Inay, hindi na kayo maghihirap pa. Simula ngayon, ako na ang bahala sa inyo," sabi ni Don Enrique, puno ng determinasyon. Dinala ni Don Enrique sina Ana at Jose sa kanilang bahay mula sa kanilang munting tahanan. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Ana at Jose ang ginhawa ng buhay na matagal nilang inaasam. "Jose, nandito na tayo. Makakasama na natin si Carlo," sabi ni Ana habang hinahawakan ng kamay ng kanyang asawa. "Mahal ko, ito ba'y totoo? Si Carlo ba talaga si Don Enrique?" Tanong ni Jose na halos hindi makapaniwala. "Oo, Jose. Siya ang ating anak," sagot ni Ana. Ang mga luhay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. Lumapit si Don Enrique kay Jose at niyakap ito. "Itay, ako po ito, si Carlo. Salamat po sa lahat ng sakripisyo ninyo para sa akin," sabi ni Don Enrique, puno ng emosyon. "Carlo, anak ko. Napakasaya ko at nakita ka naming muli," sabi ni Jose, na pilit na pinipigil ang pag-iyak. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Don Enrique ang lahat upang mapabuti ang kalagayan ni Ana at Jose. Pinagamot niya si Jose sa pinakamahusay na mga doktor at unti-unting bumuti ang kalagayan nito. "Jose, mahal ko, tignan mo, nakakalakad ka na," sabi ni Ana, puno ng tuwa habang sinusuportahan ng asawa. "Salamat sa Diyos at nagkita tayo muli ni Carlo," sagot ni Jose, na puno ng kaligayahan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging malapit si Don Enrique kina Ana at Jose. Binuhay muli nila ang mga alaala na nakaraan at nagkwentuhan ng kanilang mga pangarap. "Inay, Itay, gusto ko kayo makasama sa lahat ng tagumpay ko," sabi ni Don Enrique habang nag-aalmusal sila sa hardin. "Carlo, ang mahalaga ay magkasama tayo," sagot ni Ana na puno ng pagmamahal sa kanyang anak. Isang gabi, habang magkakasama silang nananalangin, nagpasalamat sila sa biyayang dumating sa kanilang buhay. "Ama, salamat sa lahat ng biyayang ito. Salamat sa pagbabalik ng aming anak," sabi ni Ana
habang hawak ang kamay ni na Don Enrique at Jose. Salamat din, Ana, sa lahat ng sakripisyo mo. Mahal na mahal kita, sabi ni Jose, puno ng pag-ibig sa kanyang asawa. At salamat din po, Ama, sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa aming pamilya, dagdag ni Don Enrique na puno ng pasasalamat. Sa wakas, natagpuan ni na Ana, Jose at Carlo ang kapayapaan at kaligayahan na matagal nilang inasam. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo, puno ng pagmamahal at pag-asa para sa hinaharap. Ang mga pagsubok na kanilang hinarap ay naging bahagi ng kanilang kwento na nagpapatibay sa kanilang samahan at pagmamahal sa isa't isa.